ano nga ba ang mga standard sizes ng mga pintuan? So kung budget meal na pintuan ang hanap nyo, ang pinakamura po na mabibili nyo ay yung flush door. So gawa po siya sa clean dry at sa marine plywood. At ang sukat naman niya, ang standard po na sukat ng mga pinto, yung pinakamaliit po, yung makitid, ay 60 cm by 210 cm. Yung 210 cm yung po yung standard size height po ng mga pintuan. And then yung susunod po na lapad ay 70 cm by 210 cm, 80 cm by 210 cm at yung pinakamalapad po ay 90 cm by 210 cm. So meron din pong mga 1 meter pero yung mga 1 meter po ay customized na po siya, pasadya na po. Hanggang 60 to 90 po ang malapad po ng mga sukat po ng mga flush door. So yung mga flush door po ay wala po siyang nakaabang na butas para sa doorknob. So usually ginagamit po siya sa mga back door at kung nagtitipid ka ginagamit din po siya sa mga rooms. So ito naman po mga PVC door, ang mga sukat niya po ay parehas lang po sa mga flush door. Meron pong 60, 70, 80 at 90. Pero yung mga height naman niya ay dalawang klase. Meron pong 190 cm at meron pong 210 cm. At yung mga PVC door po, dalawang klase din po siya. Merong louver at meron pong walang louver. So yung may louver po, ginagamit siya sa mga CR. At yung walang louver naman ay ginagamit sa mga rooms. At meron na po siya nakaabang na butas para sa mga doorknob. At usually po yung iba kasi mga PVC door madali po masira yung pinakakabitan po ng doorknob. So yung iba po nilalagyan po ng door pad at yung iba naman po na PVC door meron na pong naka-ready-made na door pad pero yung iba po wala. So bumibili pa po yung iba ng door pad protector para hindi po madaling masira yung kanilang pintuan, yung mga PVC door. So sa mga PVC door po, meron pong may salamin at wala namang salamin. Pero mas matibay po yung walang salamin. Pero yung mga may salamin ay mas mahal siya compared sa mga plain. So I suggest, piliin nyo na lang po yung plain. Ito naman po yung mga molded door. Ang sukat naman po ng mga molded door ay 60, 70, 80, 90 cm by 210 cm. So wala pong 190 ang height po ng mga molded door. So yung mga molded door, meron na pong nakaabang na butas para sa doorknob at usually kulay puti siya at mas lightweight siya sa mga kumpara sa mga solid door at syempre mas mura siya kung i-compare sa mga solid door. And lastly, yung pinaka-secure po na gamitin at usually ginagamit po sa mga main entrance po ng bahay ay yung mga solid door. So yung mga solid door ay mabibigat po siya at marami din pong klase ng design at meron na din po siyang mga nakaabang na butas para sa doorknob at ang mga height niya po ay 210 lang at ang mga lapad naman niya ay 60, 70, 80, 90 cm. So yung mga solid door, ang kanyang advantages ay soundproof po siya at meron din po siyang heat resistance. So yun po yung magandang gamitin para sa mga main door dahil mas secure siya dahil nga mabigat at makapal. So ito po mga solid door, ang presyo po nito ay depende po sa klase po ng kahoy na ginamit. So ang pinakamamura po na mabibili nyo po na klase po ng pintuan ay yung gawa po sa puno ng mangga at yung gawa po sa puno ng akasya. I think yung mga mahal po na klase po ng mga solid door ay gawa sa mahogany at gawa sa tanggili. So yun po yung mga mas mahal po na presyo po ng mga solid door. Yung iba pong mga solid door, wala po siya nakaabang na butas na para sa doorknob. Kaya yung iba naming customer na karpintero, bumibili pa sila ng installation kit para mabutasan nilang mabuti at pantay yung para sa doorknob. Kung naging helpful po sa inyo itong video na ito, huwag mo namang kalimutang i-follow at i-subscribe ako para sa next video ko ay updated po kayo. Just click the notification bell. At kung meron naman po kayong mga questions or suggestions about sa mga construction materials and prices, you can DM me. Meron po akong Facebook, Dali Santos and Julie Santos. At kung meron po kayong mga kailangan na mga construction materials, meron po akong TikTok shop. I-visit nyo lang po yung aking profile. So follow for more construction tips and hacks. Bye, God bless.